President and La Paz Mayor Joseph Santo Niño Bernos and his wife, Congresswoman Ching Bernos, officials and members, beyond our terms in office. Sa dulo ng ating panunungkulan, isang tanong lamang ang mahalaga. Mas maginhawa ba ang buhay ng mga Pilipino dahil sa ating mga ginawa? Kung ang sagot nyo ay oo, alam natin, nagampanan natin ang ating tungkulin. So as this term comes to a close, I encourage you to reflect on the work that you have done. And whatever path you choose after this, whether you seek another mandate or move on to a new chapter in your lives, I trust that you will embrace the same grit, passion, and commitment to service. Even beyond your tenure, I hope that you will adopt and sustain the reforms that we have introduced in national and in local government, such as the ELGU, which helps streamline services, the Kalinisan sa Bagong Pilipinas for healthier communities, the extended producer responsibility for environmental conservation. So let us strengthen this partnership, one that transcends positions and terms, so that governance remains a force for prosperity and public service, a legacy that continues to endure beyond our time. Complementing your efforts, this administration is focusing on streamlining and digitalizing bureaucracy to make government services more efficient. We are reinforcing collaboration across sectors to ensure that policies that we put in place address the actual contemporary needs and the challenges that you face. One concrete step in this direction is the implementation of the Electronic Business One-Stop Shop, or EBOS. As of last year, 113 out of 1,634 LGUs have fully complied with the EBOS requirement. Meanwhile, over 1,200 LGUs have now initiated automation efforts to enhance their transactions. To further support this shift, we have developed the ELGU as a ready-to-use EBOS platform, with 741 LGUs adopting it as of 2024. We have made critical government frontline services more transparent and accessible to our people. The modernized Philippines government electronic procurement system also drives our push for efficiency and transparency in public procurement, with features like the virtual store, the e-wallet, e-payment, e-marketplace. We are simplifying processes, ensuring accountability, and safeguarding public funds. Sa pangyayari ngayon, nandito na tayo sa ating kasaysayan, at ang humaharap sa atin na mundo ay what faces us today is a highly technical world, a highly technical system for our different economies, for the global economy, and a rapidly accelerating development in all kinds of research and technology. And that is why we have to keep up with that. At hindi lamang dahil kailangan natin makipagsabayan sa iba't ibang bansa, ngunit bukod pa ron, ay kailangan natin na magamit ang pinakamagagandang teknolohiya upang maging mas maganda ang serbisyo nating ibinibigay sa tao. Kailangan na natin maunawaan kung paano natin gagamitin ang mga bagong teknolohiya, kagaya ng aking mga nabanggit. Ito ay makakatulong para maging mas mabilis, mas maginhawa, at mas accountable lahat ng ating mga ginagawa para sa taong bayan. Napaka-importante nito. This is very, very important. Because without doing this, as you can see, we have seen the differences not only within our own political system, but also with the different countries around the world. Yung mga bansa na nakapag-develop na mabilis at nai-adapt ang itong mga teknolohiyang ito, ay sila ang nagiging matagumpay. At kung yung mga iba naman na hindi nila nagawa itong paggamit ng mga bagong teknolohiya upang pagandahin ang serbisyo para sa publiko, yan ang mga bansa na naiiwanan. Kaya
Kaya't namin ito ay sinulong upang wag naman ang Pilipinas maging isa sa mga bayan na naiiwanan. Ngunit sa ngayon, sa pagsasama at kooperasyon ng national government at saka ating mga LGU, maganda naman ang nagiging progreso. Kailangan lang natin pagpatuloy at tuloy naman ang ating suporta sa mga LGU para sa pag-adapt ng mga bagong teknolohiya. Napipilitan na tayo ngayon. Kailangan lahat tayo maging techie na. Kailangan lahat tayo, hindi na maaari yung pag may gagawin kayo, papagawa mo sa anak mo kasi hindi mo naintindihan. Kailangan maintindihan na ninyo ang technology. Kailangan maintindihan na ninyo ang bagong sistema upang ma-maximize ito para sa serbisyo sa publiko. Sa Kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan o kalinisan sa bagong Pilipinas program, last year alone, 22,200 barangays took part in the regular cleanup activities, demonstrating synergy in building a healthier, more dignified nation. Ito rin ay napakahalaga dahil lahat naman siguro sa municipal mayor ay naramdaman ninyo ang napakahirap na nagiging epekto ng climate change. Kaya't kailangan naman, lahat naman tayo ay gagawin natin ang lahat upang mabigyan ng kaunting proteksyon ang ating mga constituent dito sa mga bagong pangyayari. Hindi naman natin masasabi na yung nakaraan ng mga bagyo, nung na-anim na bagyo na dumaan sa Pilipinas sa 23 araw, ay hindi natin masasabi na hindi mauulit yan. Kaya't kailangan na natin paghandaan. Kailangan na natin tignan ano ang naging problema sa mga nakaraan. Dahil ang mga nangyayari, ang panahon ngayon, ang weather ngayon, ay hindi na natin maasahan yung mga dating ginagawa natin. Tayong lahat, pagka sinabi sa atin, may parating na bagyo, meron na, alam na natin yung gagawin natin. Kukunin natin yung heavy equipment, dadalhin din sa municipality, dadalhin sa Kapitolyo. At i-alert na natin lahat ng mga first responders. Alam na natin na kung paano gagawin. Ngunit ngayon, ay nagbago talaga. At kung saan hindi nagkakabaha noon, nagkakabaha na ngayon. Kung saan naman hindi gumuguha ang lupa noon, nangyayari na ngayon. Dahil kailangan natin tanggapin na ang weather ngayon ay hindi kagaya ng panahon, ang mga bagyo ngayon, hindi kagaya ng bagyo noon. Sila ay mas malakas at mas madalas. At tayo ay siguro, tayo naman sa Pilipinas, nasa frontline tayo niyan. Dahil ang mga pag-assess ng risk factor sa buong mundo, ang Pilipinas laging top 3. Kaya't kailangan talaga natin pag-isipan ito at paghandaan ito. Dahil sa bagong Pilipinas, hangad natin ang tunay at pangmatagalang pagbabago para sa lahat ng Pilipino. At ang pagbabago ay hindi lamang tungkulin ng gobyerno, kundi bawat mamamayan. Kaya tumaasa akong magsisikap tayong lahat na maging bagong Pilipino. Isang mamamayang inuna ang bayan bago ang sarili. Kumikilos para sa kapwa at naniniwala sa kakayahan na ating itataguyod ang ating kinabukasan. Hindi natin kaya nga, bilang leader, halimbawa, ikaw ay mayor, ikaw man kahit na anong klaseng elected official, kung ano yung ninanais ninyong gawin, alam naman natin, hindi natin kayang gawin ng tayo lang. Nag-iisa tayo, nasa opisina, umiikot, na tayo lang, kahit nag-iisa, nagagawa natin lahat ng kailangan gawin. Kailangan natin na samahan tayo ng ating mga kababayan. At ang Pilipino naman ay nakakaunawa. Ang Pilipino naman ay makabayanihan. Kaya't hindi mahirap na pakiusapan ang ating mga kababayan, ang ating mga kapitbahay, ating mga kapamilya, ang ating mga kaibigan, na sila ay tumulong. Dahil kailangan natin lahat ng kamay ng mabibigay ng ating mga kababayan upang magbigay ng konting lutas dito sa problemang hinaharap natin. We must engage our public. We cannot do these very hard things alone.
very important things alone. And that's why in the national government we have adopted the policy and the concept of the whole of government approach. We have even expanded that to the whole of society approach. Kaya sinasama na ngayon natin ang ating mga private sector, ang ating mga negosyante, ang ating mga NGO, ang civil society, lahat ay sinasama natin upang makipagtulungan sa ating lahat. Yan ang kailangan natin gawin. Dahil itong problemang mga hinaharap natin ay hindi lamang problema ng mayor, hindi problema ng vice mayor ng Sangguniang. Problema ito ng bawat isa na nasa constituency ninyo. Kaya dapat ay kasama ang ating mga kababayan sa pagbigay ng solusyon. So together we will forge a legacy of leadership, not only measured by words, but by livelihoods created, by lives improved, by dreams that have been realized. A legacy that will uplift our people today and empower our nation for many, many generations to come. Ngayon, nakita naman natin itong ating mga achievement. Papasok na tayo. Nagsimula kahapon ang campaign period para sa mga national candidates. At nagsimula na kami, nasa lawag kami kagabi, at hinarap namin ang mga kandidato ng alyansa. Ngunit, ang mga local government officials ay papasok na. Mag-aantay na lang tayo ng 6 na linggo at kayo na ay magpapasok na sa campaign period. At alam naman natin, at ako sa karanasan ko, ang pinakamaiinit na eleksyon ay linalaban sa local government. Sa matter of fact, palagay ko, siguro mag-agree kayo sa mga mayor kayo, nakikita ninyo ito. Ang pinakamainit na eleksyon ay barangay. Yun ang dahil puro magkakilala, puro magkakamag-anak. Kaya't nagkakapersonalan. Mainit pa rin kahit sa municipality. And tama yan. That is the process of democracy. Kailangan natin dumaan sa eleksyon, kailangan natin makuha ulit ang mandato ng tao upang tayo ay magawa natin ang ating trabaho. Ngunit, sa init ng kampanya, sa init ng halalan, huwag natin kakalimutan na tayo ay nandito, tayo ay pumasok sa serbisyo ng publiko upang tulungan ang taong bayan. Kahit na mainit na nga ang laban, maiinit, maanghang na ang mga binibitawang salita. Sa punot dulo nito, ginagawa natin lahat ito para makatulong sa ating mga minamahal na kapwa Pilipino. Huwag natin sana makakalimutan yan. At pagkatapos ng halalan, ay alam ko kuminsan napakahirap na magpalamig ng ulo ulit. Ngunit kailangan natin gawin yun dahil kailangan natin lang lahat ng mga gustong tumulong na magkapit-pisig upang magtulungan. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang LMP, mabuhay ang bagong Pilipinas.